So this is our last session for this quarter sa news. So ang topic po natin ay sigma notation. Medyo madali lang po kasi parang ano lang siya, continuation ng series. So sigma, that's a capital Greek letter. Katumbas niya sa English alphabet is S. So sigma notation, also known as summation notation, is the shorthand for writing sums. So ibig sabihin ay dito, ang mga series, kaya niyo siyang i-express as a sigma notation. So, ayun. So, kagaya ng sinabi ko, lahat ng series, any series can be transformed into a sigma notation. So, paano yun? So, first, wait, annotate. Ayun. So, ayun. Una muna po natin titignan is yung given. So, 1, 4, 9, 16, 25, 36. May pattern. So, ang pattern niya ay n squared. Okay, so paano natin makukuha yung lower and upper boundary? So, pag mag-ano tayo ng series to sigma notation, lagi nating, ang lower boundary natin laging 1. So ang upper boundary natin would be kung ilan yung terms. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terms. So, ganyan lang siya. Ang basa dito ay summation of n squared from 1 to 6. Dito naman, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, kagaya nung may pattern siya. So, that's 2 times n. Tapos, ang lower boundary natin lagi siyang 1. And ang upper boundary lagi kung ilan yung terms. And then, yung next ay 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. So, dito, may dito. Ayan. Mga odd numbers. So 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. So that's 2n minus 1. Kasi pag sinashoot mo yung 1 sa 2n minus 1, 1. Pag 2 naman, 3. Ayun. So and so on and so on and so forth. So ayun. Okay. So properties of sigma. Basically, maraming properties yung sigma. Isa na dito yung pagiging distributive ng sigma. Yung isa naman is yung summation of a constant. Tapos yung iba meron ding ano pa ba? Basta yun. Okay, so example muna ito. So magagamit natin dito hindi lang dalawa, tatlong properties of sigma. So una, pagiging distributive ng sigma. So ano siya, summation of 2n minus from 1 to 10 minus summation of 9 from 1 to 10. So ayun, by wait lang. So nangyari yan by distributive. Okay. Tapos dito, dito naman sa pangalawa, nalabas yung 2. So, ibig sabihin, pag may constant ka, constant siya, real number from any real number from negative infinity to infinity. So, ayun, ilalabas mo siya. Paano kung siya, sabihin natin, n squared times n. Hindi mo siya pwedeng ilabas since hindi siya constant and siya, variable. Kumbaga, kung isa-substitute mo siya, hindi siya sakto hindi siya constant, kumbaga. Ayun. So, next na dito. Next natin gagawin ay isa-substitute natin sa formula ng dito. Formula for summation of a constant n. So, pag nakita nyo to, summation of n, ang gagamitin na formula would be n over 2 times n plus 1. Medyo familiar. So, that formula is derived from arithmetic sums or arithmetic series na n over 2 times a sub 1 plus a sub n. So, in this case, ang a sub 1 natin ay laging 1.
ang a sub n natin would be the nth term or the pang 10 in this case. So, isa-substitute lang natin siya. So, bali magiging 2 times 10 over 2 times 10 plus 1. So, minus 9 times 10. So, ito, para siyang similar siya sa summation of geometric series if the ratio is 1. So kung i-write down natin siya, magiging 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 hanggang sa 10 9. Yan. So kung kung ita-transform mo yung geometric series with one ratio of 1, ito yung kalalabasan niya, summation of a constant. So, ayun lang. Next. Okay. So, dito, sa pangalawa, magagamit ka na isang isang property ng sigma. Yun lang yung ilalabas mo yung itong coefficient. Hindi pala siya constant. That's coefficient. Makalimutan kayo. Kaya medyo nakakagulo kanina. So, ilalabas po natin yung coefficient na 6. Tapos ayun, para para makuha na natin yung sums ng itong summation of n from 1 to 12. So, paano nga ba yan nakukuha? Bakit natin laging ilalabas? So, try natin i-list down yung terms. So, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 6, 7, 2. So, that's plus sign. Okay. So, since meron silang common factor, that is 6. So, kung isa-solve mo siya manually, makukuha mo yung sum by na mas madali by factoring out the common factor. So, ang greatest common factor ng na yan would be 6. So, 6 times 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. So, ayun. So, kumbaga, ang shorthand ng pag-express, di ba, kung titignan niyo kung isusulat niyo yan sa papel, masyadong consuming ng ink, pati din sa space ng papel. So, para mas madali, ganyan na lang. Sobrang siya, shorthand, literally. So, ayun, kung isa-substitute natin siya sa formula, again, ang formula n over 2 times n+1, if and only if ang first term natin ay 1. Okay. So, ayun. So, 6 times 12 over 2 times 12 plus 1 is equal to 468. Ayun. So, next naman, ito, by distributive property, tatlo ulit magagamit natin dito. Distributive property, summation of a constant, tsaka coefficient ng dito, basta yun. Mamaya alalahanin ko. Okay. So, ayun lang, by using those properties, mas simplify natin yung expression natin at masosolve natin siya by without using our calculator. Halimbawa, like sira yung calculator mo, pero imposible naman in case na may kapalit ka. Ayun. And for example, sa mga entrance exam, may part na hindi sila pinapagamit or lalo na sa mga, dito, bar exam. May ganito ba sa bar exam? I don't know. So, ayun lang. So, next. Last example. So, ito, pag summation of a constant lang, ito times mo lang itong constant natin dito sa number of terms. Kumbaga, ang formula niya is Cn, where C is Cn, where ayan, tama. Kung where n is your number of terms and C is your constant. Ayun lang. Sobrang dali lang ng lesson. Next na natin. So, paano naman kung yung lower boundary natin, hindi siya sa 1 nagsimula? In this case, summation of n plus 9 from 11 to 19.
So, syempre, ang pinakamadaling solution dyan ay gumamit ka ng calculator. Ayun. So, pero kung wala kang calculator, kung parang naisipan mo lang mag-solve, uh, ang pinakamadaling gawin dito ay yung kunin mo yung summation from 1 to 19, yung buong summation, tapos ima-minus mo yung mga terms na hindi kasama sa summation na given. So, ito, explain ko. Ito, makita natin, kompleto siya, 1 to 19. Ito naman, from 1 to 10 lang. Bakit 1 to 10? Kasi kasama si 11 dito sa ano mo, sa given. So, ang ibabawas natin ay dito. Ang ibabawas natin na terms ay yung terms 1 to 10. So, ayun, ayan. Tapos, after that, gamitin natin yung properties of sigma by distributive and then yung summation of a constant. So, ayan. So, ayan. By substituting to the formula n over 2 times n plus 1, makukuha na natin yung sums ng summation of n. So, 19 over 2 times 19 plus 1 plus 19 plus 19 minus 10 over 2 times 10 plus 1 minus 9 times 10 is equal to 216. Kung di kayo sure na dyan sa ginawa, sa nakapresent, you may use your scientific calculator and directly input nyo yung summation of n plus 9 from 11 to 19. Okay. Next. So, next naman is summation of 12 to 3n minus 5. So, kung sa tingin nyo, kung dito, kung ayaw nyo gamitin tong technique, you may list down the terms. Kaso, ang problema niyan, kayo po yung mahihirapan. So, ayun. Anyways, dito. Okay. So, dito in this case naman, from 1 to 22. So, dito, 1 from 1 to 22, tapos isusubtract natin ay from 1 to 11. So, ayun, tapos gamitin lang ulit natin yung properties of sigma. As long as you know the fundamentals of properties of sigma, kung paano, dito, yung paligoy-ligoy ng sigma, you can solve almost every problem na involving sigma notation. So, ayan. So, ayan, pag sinimplify, that would be 506. Okay, so last example would be summation of 2n minus 13 from 4 to 12. So, ayun, kunin natin yung summation ng whole from 1 to 12, tapos ima-minus natin yung 1 to 3. So, ayun, by using the distributive property of sigma notation, ayun, gagamitin natin yung properties, yung pagiging distributive ng sigma, tsaka yung summation of a constant. Ayun, magagamit natin siya sa pag-solve ng problem involving sigma notation and yung lower boundary niya, hindi 1. Ayun. So dito, special sums. So, special sum siya kasi mayroon siyang formula indicated para dito, para lang sa type ng dito, para lang dyan sa type na pattern. So, ito, 2n minus 1. Kanina, nakita natin yung summation of, series ng add numbers. So, balikan ko lang. Ayan. Ito, so 2n minus 1. So, ayun. Wala lang, share ko lang. Para makita nyo na, ayun yung notation for add numbers. So, ano ba?
Uh, so, ayun. So, ang formula po ng summation ng odd numbers would be n squared. So, merong proof yan. Wait lang. Maraming proof, basically. Isa doon ay visual proof. Merong iba na proof by algebraic approach. And ayun, di ko na mapapakita sa inyo. Pero kung gusto niyo i-check out or parang gusto niyo pag-aralan, kung trip niyo, if you have past time, ayun, may mga, ano ta dito, may proof para sa summation of odd numbers. So, isa sa, para ano, to see is to believe. So, meron tayong 1. Wait lang. So, sabihin natin, ang first term natin ay 1. Top n equals 1, 1. N equals 2, 1 plus 3. If you have 3 terms, 1, 3, 5. So, ano yung mga sums niyan? So, sum ng 1 ay 1. 1 plus 3, 4. 1 plus 3 plus 5, 9. So, 1, 4, 9. Ayan po ay mga perfect square numbers. So, ayun. So, nakita nyo na tapos if you go to, ano ba, n equals 20, ang mga terms mo ay, ano ba, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, ay, hindi 14, sorry, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, tapos 35 and 37, 39. Ayan. So, kung imamano-mano mo, nai-input yung sum ng ng first 20 odd numbers, ayan yung itsura niya. So, tapos kung gagamitin mo yung logic ni Gauss, 1 plus 39, that's 40. 3 plus 37, that's again 40. That's 4 plus 5 plus 35, that's 40. So meron kang 10 pairs. So 40 times 10, 400. Or basically 20 squared, which is 400. Diba? Sobrang, kaya separate na part to ng lesson ko kasi itong mga to may mga shortcut para makuha mo yung sum. So, skip ko muna tong yung pangalawa at pangatlo. So, ito odd numbers, ito even numbers. So, sa even numbers naman, so 2n. So, bear in mind, ang summation ng n natin, summation of n from 1 to n, ang sum niya ay n over 2 times n plus 1. So, kung 2n yan, para ka lang nag-multiply. And by using the one of properties of the sigma notation, malalabas mo si 2. So, parang 2 times this term. So, 2 times n over 2 times n plus 1. Maka-cancel. So, n times n plus 1. Kaya, ang solution natin dito ay 30 times 30 plus 1 is equal to 30 times 31, which is 930. Ayan. So, after nung after ng ito, odd and even numbers, ang isa pang may special sums dito ay yung summation of squared terms. So, dito, ang formula niya ay n over no. Ang formula niya ay n over n plus 1 times 2n plus 1 over 6. Kung i-compare mo siya sa dito, sa previous na summation natin, which is counting numbers, counting numbers n,
ang formula niya, di ba, ay n over n plus 1 over 2. So kung ikaw compare mo siya, parang may nadagdag lang na 2n plus 1 sa numerator, tsaka nag-times 3 ka sa denominator. Again, meron yung proof. Wait lang. Ayun. So, if hindi ko na siya talaga madidiscuss yung proof kasi sobrang haba ng mga proof ng mga yan. Kaya, ayun. So, next ay dito, sums of cube numbers. So, ang formula niya would be n squared over n plus 1 squared over 4. Familiar or parang medyo may parang same. So, ang formula niya ay n times, galing din dito sa n times n plus 1 over 2. In-square lang siya. Pag nakita ko yung, may proof ako nito dati, nung grade 9 ata ako. Di ko alam kung saan ko natago. Pero kung may time, send ko sa GC. Tapos kung gusto nyo pag-aralan. So, ayun lang. And ayun. So, again, mag-a-apply lang yung mga mga pinakita kong formula pag ang lower boundary mo ay 1. So kung hindi siya naka-lower boundary na 1, again, laging gamitin itong technique na to. What if lower boundary does not start at 1? So kumbaga dito, kunin mo yung yung sum ng whole, i-minus mo sa mga terms na wala, like dito from 4 to 12, ang whole mo ay 1 to 12, ang hindi kasama doon sa whole ay yung 1, 2, and 3. Kaya ayun lang. So, may isa pa akong i-discuss, hindi ko nasama sa lesson ko. So ayan, gamitin ko to as a board. Okay, wait lang. Ayan. So, wait lang. May tumatawag kasi sa akin. Okay, anyways, itong ituturo ko, kung nakapag-pick na kayo nung quiz ng Sigma Notation, ano siya, tag dito? Part siya ng quiz, yung 3-item quiz. So kung hindi pa, ito, turo ko na sa inyo. Pero ibang given. Let's say, di pala ako pen. So, so, wait. Di yun ang pura. Okay. So, no, bakit yung 4? So, ayan. So, if summation of f function I from 1 to 20 is 25, and summation of function g of I from I to 20 is equal to 40,
evaluate summation of 2fi plus 7gi all over 5 from 1 to 20. So, madami nag-chat sa akin dito. Sabi, Sam, paano to? Paano sinolve? Paano isa-solve? So, ayun. So, first things first, if you know the basics or the fundamental of the properties of, hindi, wait lang, dagdagan ko pa yung given. Okay. Wait lang. Bawang ng cellphone ko. Ayan. Sige. Kunwari ka dugtong yan. So, ayun. So, again, if you know the fundamentals of the properties of the, ano ba tawag dito? Properties of sigma, ang una mong gagawin ay paghihiwalayin yung mga yan. So, wait lang wait lang. Okay. So, um, una muna natin gagawin ay i-simplify natin yung expression sa taas. So, paano? Kasi yung iba parang nakita lang na may fraction, natakot na. Di na alam kung anong gagawin. So, again, recall natin ano ba yung dito, properties naman ng fraction. So, a plus b plus c all over d is equal to ad plus bd plus c over d. So, ma-apply natin siya sa given natin dito. So, ang mangyayari ay summation of 2/5 fi plus isang ano pa rin yun 7/5 gi plus 4. So, now, pwede mong gamitin yung ano tawag dito? Pwede mong gamitin yung nakalimutan ko. Yung distributive property ng sigma. So, ayun, erase ko lang to. So, ang mangyayari dyan, magiging 2/5. Again, dalawang dalawang properties ng sigma, which is yung ang pagiging distributive ng sigma, tsaka ilalabas natin yung constant coefficient ng given nung function sa sigma notation. So, ayan. So, ano siya, magiging 2/5 fi from 1 to 20 plus 7/5 gi nawala. No, hindi siya 7/5 gi. Mali. Erase ko na. Plus 7/5 gi plus summation of 4 from 1 to 20. Ayan. So, at 7/5 gi daw naman. Pero ba yan? Ayan. So, since meron tayong given na value ng function I from 1 to summation of function I from 1 to 20, pati na rin sa g of I, ang gagamitin natin ay, ano ba? I-substitute natin siya. So, erase ko. Distribute siya. Tawag mo lang. Substitute hindi distribute. Ano ba pala sasabi ko? So, 2/5 times, ano yung value ng f of I natin? Yung summation from 1 to 20. 25. Tapos, ipa-plus din natin yung 7/5 ng g of I natin. Summation of 1 to 20. 40. Tapos, by, dito, yung property ng summation of a constant.
So that's 4 to 20. So 4 times 20. I mean 1 to 20. Summation of 4. So isi-simplify natin siya. That would be, wait lang. Burahin ko lang yung taas. Nawala. So anyway, that would be 2/5 times 25 plus 7/5 times, ano pa dito? 40 plus 2 times 4. 20 times 4. So 25 divided by 5, 5 times 2, that would be 10 plus 8 times 7, 56 plus 4 times 20, 80. So further simplify, 90 plus 56 equals 146. So ayun, pag may given na like naka-indicate na kung anong sum, tapos medyo kinondense pa na pinagsama yon, tapos minanipulate, like nag-add ng fraction, huwag kayong matakot dun sa given na yon. Just know the fundamentals of mathematics and pre-calculus and play it along. Like kung alam mo yung properties ng addition, alam mo yung properties ng fractions, alam mo yung mga properties ng sigma notation, and so on and so forth, you can solve almost any problem they throw at you. So, ayun. So, this ends the session. If you have questions, open nyo lang yung mic and ayun. If you have further clarifications, ayun, tanong nyo din. Any questions, clarifications po? Wala naman po. Wala So, naman. Okay naman. okay. So, again, thank you for being part of this 7-week tutorial for this first quarter, and good luck sa mga requirements. Kung marami pa kayong hindi pa nagagawa, gawin nyo na, and I will dismiss you para gawin nyo na yung mga dapat gawin. And again, yung mga worksheets, isasend ko sa GC, and if di nyo pa kompleto, please gawin nyo na para ma-checkan ko na agad, at para wala na tayong gagawin by the end of next week. So ayun, and thank you guys for your participation. Thank you for attending this final session for this quarter. And you may now leave. Thank you po. Thank you, Sam. Ingat. Thank you, Sam. Good luck sa requirements. Bye-bye. Good luck then.